Hello guys, nandito na naman ako at eto. Kakabasa ko lang nitong column ni Ellen Tordesillas sa Vera Files At ito pag-usapan natin. Ayon sa kanyang puting kabayo. Alam nyo guys, bago natin simulan ang Vera Files kasi guys, talagang ito legit na legit at the same time ito masasabi mong magandang pagkunan din sapagkat talagang ang investigative works nila talagang malulupit, no? At talagang hindi basta sila naglalabas ng article na ito ay hindi verified or ito ay kumbaga wala silang resources na talagang masasabi natin na reliable. So most of their investigative news talagang makatotohanan at nangyayari. So eto, tsaka magaling to na na media, magaling to na reporter, no, itong si Ellen Tordesillas. Anyway guys, eto, ayon sa kanyang puting kabayo so ayan na nga si Escudero ang magpe-preside over sa impeachment trial ni Inday Sayad. Sapagkat sa majority ngayon dalawa lang naman ang abogado, si Senator Kiko at si Escudero. So nasabi ko nga nun, malamang si Senator Kiko ang magpe-preside, no? Kaya lang mukhang si Quick Melt. So mukhang si Quick Melt. Ayon sa puting kabayo, si Quick Melt ang mangunguna. Ngayon, syempre magdududa tayo, bakit si Quick Melt? Si Fort Week yan guys, ito yung sa akin. Sabi ko nga bigyan natin muna siya ng pagkakataon. Baka naman nagbabagong buhay na. Kasi tingin ko gusto talaga nitong bumawi sa pagkakalugmok niya sa fourth wheel na yan. Gusto nitong bumawi-bawi sa taong bayan. Well, if that will be the case, so be it, no? So bigyan natin siya ng benefit of the doubt at pagkakataon. Kayo naman, no? Pero syempre, pag dumating yung oras na kailangan mo ng panagutan at ikaw ay magkawarat at panagutan yung iyong mga kasalanan, syempre kami hindi nakakalimot. Dapat mong panagutan. Dapat mong harapin. Dapat kang maging matapang, no? Kahit papano, kahit bayot si Jingay, gayahin mo. Di ba? Gayahin mo Quick Melt na hinarap niya. Di ba? Tsaka si Agimat, ganun. Huwag kang gagaya kay Sprikitik, ha? So, yun. Pero, while wala pa naman, hindi pa dumarating sa iyo mga warrant mo yan, sige lang, tuloy lang. At baka nga naman babawi siya. By the way, presiding officer naman siya ron. Hindi lang naman siya ang hahatol, no? Siya lang yung mag-guide, siya lang yung gigiya at mangunguna sa trial, no? Para maging proper ito. Which is advantage din kasi naman na siya ang umupo dahil siya ay abogado. Kasi meron nga rin naman mga disadvantages kung hindi abogado. Pero mas maganda kung abogado. Pero hindi naman siya makakapag-desisyon mag-isa Lagi yung laging body. Collegial yan Laging mga decision dyan dumadaan sa mga voting majority. Okay? So ngayon guys, syempre siya na ang magpipreside ayon sa puting kabayo ni Ellen Tordesillas. Okay? Which is good. Maganda. Pagbigyan natin. Sabi ko nga sa inyo baka babawi. Babawi sa kanyang fourth wheel. Malay mo. Di ba nga? So pagbigyan natin ngayon ng isa pa, ayon din sa puting kabayo ni Ellen Tordesillas dito sa article na ito niya, pati si Jingay, si Joel Islulong, within this week, talagang tatawid na. Lilipat na sa majority. So magiging 13 na. Kaya nga ang duda ko guys, kapag tumawag na si PBBM ng special tawag nila rito? Magse-session sila, no? Kapag nanawagan na si PBBM ng special session nila, palagay ko magkakaroon ito, lilipat na agad si Villanueva at magkakaroon ng 13 votes para matanggal na natuluyan si Sprikitik tuloy, si Antipetra para mapunan na pala yung Senate presidency. Tanggal na si Antipetra I mean para si Senator Win ay talaga maging lehitimong Senate President. Okay? So abangan natin yan Kaya pero ang sabi ng puting kabayo nitong si
Ellen, ngayong linggong ito talagang lilipat. So most likely, ngayong linggong ito rin, magpapatawag ng special session itong si PBBM, no? So abangan natin. At syempre, ang lakas ng iyak ni Antipetra. Antipetra kasi, mag-online ano ka na lang, ikarir mo na lang yan, yung iyong pag-online selling. Magbenta ka ng mga wig, ganon. Karir mo na yung online selling. Marami kang viewers pag online selling ginagawa mo Pero pag hindi online selling, walang naniniwala sa'yo. Kaya tigil-tigilan mo na mo pag-pray-pray niya. Di ba? So yun, at ito ay good news. So tingnan natin Kaya wag na muna kayo, pabayaan na muna natin yung dalawa. Basta kayong dalawa naman, Quick Melt tsaka Joel Islulong, baga matatanggapin kayo ng majority, pero hindi nangangahulugan yan na libre na kayo sa kasalanan nyo, Basta, ang payo ko lang sa inyo, pag dumating bigla sa inyo mga warrant ninyo, kailangan harapin ninyo. Huwag nyo nang gagayahin si Sprikitik. Maging lalaki kayo na harapin ninyo dahil kung wala kayong kasalanan, korte magsasabi niyan. At kami naman, habang wala pa, hindi pa dumarating, sige, pagbibigyan namin kayo, di ba? At gawin nyo yung tama dahil baka naman alam nyo nang mangungulungan kayo, kailangan nyo talagang gawin ang tama. Gawin nyo ng tama para sa ikabubuti naman ng bayan. Kahit papaano, may magawa naman kayo bago kayo magsipasok sa loob. Di ba, Quick Melt? Di ba, Joel Islulong? Ganun yun! Kaya, okay na yan. So, tingnan natin ang mga mangyayari Tulad na sinabi ko, ang mga source nitong si Ellen, reliable Reliable. So, kumbaga, mga 90% itong tumatama, yung 10%, minsan-minsan lang yun na hindi pa nga sablay, no? Medyo delay lang. Nadidelay lang. So, abangan natin, ang mga magiging kanaganapan at abangan natin ang mas malakas na mga tantrums, no? Kaya desperado na ang mga may sayad na ito, no? Kaya talagang magtatantrums to the point na talagang guguluhin na nila ang Senado. Pero, guys, meron tayong mga nabalitaan na talagang gagawa sila ng kaguluhan sa Senado. Hindi lang basta gulo, talagang mga may rally, papasukin ng Senado, kung ano pa man. Pero alam na ng kapulisan yan at nakahanda na ang mga pulis dyan, kaya huwag tayong mag-alala. Bagamat yan mga yan ay may posibilidad at mas lamang ang totoo sa mga plano ng mga may sayad na yan, no? Na para guluhin ang Senado, pasukin, kung ano-ano pa man, nakahanda na ang mga kapulisan natin dyan. Tsaka iilan lang yan, iilang piraso lang, kayang-kayang batutain ng mga pulisan. Kayang-kayang batutain ng mga pulis natin yan. Diyos ko po, Rudy. Bakit? Kakapiranggot. Mas marami pa yung langaw, guys. Diba? So, yun lang. Kaya, okay, mag-alala. Kahit anong banta niya mga yan, hindi yan magtatagumpay. Maniwala kayo. Tawanan nyo na lang. Huwag kayo magpaka-stress dahil wala talaga. Hindi nila kakayanin. Walang bilang yan. Okay? So, yun lang. Sa mga bobong didilis at may sayad dyan. Ay, siya nga pala, na-realize na rin talaga siguro nitong dalawang ito na wala nang bilang yung mga didilis. Sabi siguro, wala tayong mapapala sa mga ito. Diba? O, yun lang. Sa mga bobong didilis at may sayad dyan, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!